Ang pagkakaroon ng anak, ang eksenang matagal nang nakikita ni Mary sa isip niya. Nai-imagine niya ang isang munting sanggol na nakahiga sa tabi niya habang marahang hinahaplos ang maliit na kamay nito. Para sa kanya, yon ang magiging simula ng mas masayang tahanan. Gusto niyang marinig ang iyak ng bata sa madaling araw at ang mahihinang tawag na mama. Ngunit sa halip na ingay ng sanggol, katahimikan ang bumalot sa kwarto. At sa katahimikang yon, hawak niya ang balitang muling nawala ang batang inaasahan niya. Mahigpit na hawak ni Mary ang papel habang nakaupo sa gilid ng kama. Nanginginig ang daliri niya at hindi siya makapagsalita. Nakatitig lang siya sa sahig habang pinipigilan ng luha. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Wala na naman. Nakuna na naman siya sa pangalawang pagkakataon. Napapikit si Mary at tuluyang napaluha nang tumingin sa kanyang asawang si Nelson. Pasensya ka na. Napakunot ang noo ni Nelson. Bakit ka humihingi ng sorry? Napayuko si Mary. Hindi ko na naman naingatan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mariin itong sabi. Umiling si Mary at pinunasan ng luha. Pero ako ang nagdala sa baby natin. Pangalawa na to. Huminga si Nelson ng malalim. Magkasama tayo dito. Saka alam kong iniingatan mo talaga pero hindi lang para sa atin. Baka may iba pang nakalaan para sa atin, Mary. Huwag kang mawala ng pag-asa. Mahal na mahal kita. May anak man tayo o wala. Naramdaman niya ang panghihina ng katawan. Sumandal siya sa headboard ng kama. Para siyang nawawala ng lakas kahit nakaupo lang. Ramdam niya ang lungkot na parang kumakalat sa kanyang buong dibdib. Sa sandaling yon, gusto lang niyang manahimik. Ngunit hindi niya maiwasang isipin ang batang muli na namang nawala. Hinawakan ni Nelson ang balikat niya at marahang humalik sa kanyang noo. Kailangan mo nang magpahinga. Alam kong pagod ka na. Sasamahan kitang magpahinga. Tahimik silang dalawa habang magkatabi. Narinig ni Mary ang mahihinang tiktak ng orasan at para sa kanya, parang mas lumalakas yun. Napatingin siya sa kanyang tiyan at marahang hinaplos. Isang panibagong pag-asa ang nawala. Napapikit siya at napaluha. Akala ko, this time, okay na? Hinaplos ni Nelson ang likod niya. Nagkaroon naman tayo ng pag-asa, mahal. Masakit din para sa akin pero kailangan nating tanggapin. Naramdaman ni Mary ang lungkot sa boses ng asawa. Mas lalo siyang nasaktan dahil alam niyang pareho silang nawalan. Gusto niyang maging matatag para sa kanilang dalawa. Ngunit pakiramdam ni Mary ay gumuho ang kanyang lakas. Hindi niya alam kung saan kukuha ng panibagong pag-asa. Gayunpaman, may maliit na bahagi sa puso niya ang ayaw sumuko. Huminga siya ng malalim at pinunasan ng luha. Nelson, paano kung hindi na talaga? Natatakot lang ako. Gusto ko lang naman maging isang ina. Agad umiling si Nelson. Huwag mong isipin yan. Nandito lang ako. Huwag kang matakot. At sa pagiging ina, alam kong matutupad yan. Maghintay lang tayo at huwag sumuko. Tahimik na pumatak ang luha ni Mary. Ramdam niya ang init ng kamay ni Nelson. Kahit masakit, may kaunting ginhawa siyang naramdaman dahil sa yakap ng kanyang asawa. Ngunit nanatili pa rin ang takot sa dibdib niya. Parang bawat pag-asa ay may kasamang pangamba. Hindi niya alam kung kaya pa niyang muling sumubok. Sa mga lumipas na buwan, nang humupa na ang kanilang mga emosyon, nandoon ulit sila sa pag-asang makakabuo ulit ng anak. Sa pag-asang sana ay mabuo na ng tuluyan ang bata sa kanyang katawan. Kaya tahimik na nakaupo si Mary sa harap ng mesa ng doktor. Nakapatong ang kamay niya sa kandungan habang nakatingin sa puting pader. Ramdam niya ang lamig ng silid at ang mahinang tunog ng aircon. Hindi pa nagsasalita ang doktor, ngunit parang alam na niya ang sasabihin nito. May mabigat na pakiramdam na bumalot sa dibdib ni Mary.
Tumabi si Nelson at marahang hinawakan ang kamay niya. Hindi siya tumingin dito pero pinisil niya yon ng mahina. Mary, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Maingat na tanong ng doktor. Saglit siyang napatingin sa mesa bago sumagot. Okay lang po. Tumingin ang doktor sa papel sa harap nito. So, lumabas ng results. At Mary, ginawa natin ang lahat ng tests. This time, dahil sa mga risk, mas lalong bumaba ang chance mong magdala ng baby hanggang full term. Nanatiling tahimik si Mary at tumitig sa mesa. Ganun po ba? Parang lumayo ang tunog ng paligid sa kanya. Naramdaman niyang namamanhid ang kanyang mga daliri. Hindi siya umiyak o nagsalita. Umusog si Nelson sa upuan. May magagawa pa po ba? O kaya gamot na pwedeng inumin? Kahit ano po. Sumagot ang doktor ng mahinahon. Pwede pa rin kayong mag-try pero napakahirap na. Limitado na ang options ninyo. Pwede naman ang gestational surrogacy. Pero mas mahal at mas mahaba ang proseso. Hindi sumagot si Mary. Hindi naman sila sobrang yaman. Sakto lang ang mayroon sila. Bukod doon, ayaw niya ng ganun. Gusto niya sa mas natural na paraan. Gusto niyang siya ang magdadala sa bata at maghihirap at maglalabas sa sariling anak. Ramdam ni Mary ang bigat ng ulo niya. Parang gusto niyang tumayo at lumabas. Ang asawa niya na lang ang kumakausap sa doktor dahil hindi na siya halos nakikinig. Hanggang sa hinawakan ni Nelson ang balikat niya. Mary, tara na. Tumayo siya at bahagyang natigilan. Sige. Naglakad silang palabas ng klinik. Ramdam ni Mary ang bawat hakbang niya. Nakatingin lang siya sa sahig habang naglalakad at inaalalayan ni Nelson. Naririnig niya ang mga boses ng ibang pasyente. May isang batang umiiyak sa may gilid. Napalingon siya sandali at nakita ang isang ina na karga ang sanggol. Huminto siya saglit sa pintuan. Ang liit niya, napatingin si Nelson sa kanya. Mary! Umiling siya at naglakad ulit. Wala. Tara na. Sumunod si Nelson at binuksan ang pinto. Mag-iingat ka sa hagdan. Pumasok siya sa sasakyan at nanatiling tahimik. Nakatingin lang siya sa labas habang umaandar ang kotse. May dumaan na babae na hawak ang tiyan habang naglalakad. Napabuntong hininga siya at hindi na nagsalita. Ramdam niya ang kirot sa dibdib sa bawat nakikita. Hinawakan ni Nelson ang manibela ng mahigpit. Mary, okay ka lang ba? Oo, mahina niyang tugon. Napatingin si Nelson sa kanya. Sigurado ka? Bahagya siyang napangiti. Okay lang ako. Nakita ni Mary ang isang ama na binubuhat ang anak. Tumatawa ang bata habang nakasabit sa leeg ng lalaki. Napatingin siya doon, parang may karayom na tahimik na tumutusok sa kanya. Ang saya nila, bulong niya. Napatingin si Nelson sa labas. Oo. Ibinalik ni Mary ang tingin sa harap. Hindi ko maiwasang tumingin. Pasensya na. Nakakainggit lang kasi. Okay lang, mahal. Normal lang ang nararamdaman mo. Hindi ka dapat humihingi ng sorry. Tahimik ulit ang sasakyan. Nakatingin si Mary sa mga dumaraang tao. May babaeng may hawak na maliit na bata. May lalaking inaakay ang anak sa pagtawid. Lahat ng yon ay parang mabagal sa kanyang paningin. Tila lahat ng tao kayang magkaroon ng anak. Pero bakit siya ay hindi? Pakiramdam niya ay parang naiwan siya sa isang madilim na sulok. Napabuntong hininga si Mary. Ang daming bata sa labas. Sumulyap si Nelson sa kanya. Mary! Bahagya siyang ngumiti. Huwag ka mag-alala. Tinitingnan ko lang naman sila. Ang daming bata na kasama ang magulang nila. Umiling si Nelson. Hindi kita kayang alalahanin. Alam kong malungkot ka. Pwede mong sabihin sa akin lahat ng nararamdaman mo. Nandito lang ako at makikinig sa'yo. Pinilit niyang ngumiti pero mas lalong nalungkot si Nelson. Huminto ang sasakyan sa mabigat na trapiko. Nakatingin lang ulit si Mary sa labas at napansin ang maraming tao.
May mga hawak na kandila at bulaklak. May ilan na naglalakad ng dahan-dahan. Napakunot ang noo niya habang pinagmamasdan ang mga ito. Itinuro niya ang mga tao. "Nelson, tingnan mo." Napatingin si Nelson sa kanan. "Mga deboto yata. Siguro may pinagdarasal. Ang mga yan sa Quiapo pumupunta." Nakatingin si Mary habang unti-unting nawawala sa crowd ang mga deboto. Ramdam niya ang kakaibang pakiramdam sa dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya naaakit tumingin. Para bang hinihila siyang sumunod. Naisipan niya kung gaano kalakas ang paniniwala ng mga taong yon at kung gaano ba dinidinig ng Diyos ang mga panalangin ng mga ito. Palasimba naman sila ni Nelson, pero hindi sila sobrang mga deboto. Magsisimba lang kung kailan nila maisip. Napahawak siya sa kamay ng asawa. "Nelson," napatingin ito sa kanya. "Ano yun?" Tumingin si Mary sa mga debotong papalayo. "Paano kung magdasal tayo doon?" Bahagyang nagulat si Nelson. "Sa Quiapo?" Tumango si Mary ng dahan-dahan. "Gusto ko lang subukan. Alam kong may simbahan malapit sa atin, pero iniisip ko kung bakit grabe ang pananampalataya nila." Napatingin si Nelson sa kanya bago marahang tumango. "Kung gusto mo, pupunta tayo. Diyan na tayo magsisimba simula ngayon." Napangiti si Mary ng bahagya. "Salamat. Gusto mo bang ngayon tayo dumaan?" Usisa nito. Tumango si Mary at muling tumingin sa mga deboto. "May narinig kasi ako. Sinasabi nilang may himala raw doon. Mahirap maniwala pero gusto ko sanang subukan." Humawak si Nelson sa kamay niya saglit. "Kung makakatulong sa'yo, pupunta tayo. Walang problema sa akin at sasamahan pa kita." Naramdaman ni Mary ang kaunting ginhawa sa dibdib niya. Hindi pa rin nawawala ang lungkot, ngunit may maliit na pag-asa pa rin doon. Nakatingin siya sa kalsada habang binabago ni Nelson ang direksyon. Nakikita niya ang parami ng paraming tao. Ramdam niya ang kabog ng dibdib. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman pagdating doon. Huminto ang sasakyan malapit sa simbahan. "Dito na tayo, bababa." Tumango si Mary at binuksan ang pinto. Ang daming tao. Lumabas si Nelson at inalalayan siya. "Dahan-dahan lang. Akin ang bag mo. Ako ang magdadala. Maraming mandurukot dito, kaya ako nang bahala sa mga gamit mo." Hinawakan ni Mary ang braso ng asawa. Hinayaan niyang ito ang magdala ng handbag. "Sige, salamat mahal." Sinalubong siya ng ingay ng paligid. May naglalakad, may nagdarasal, at may mga umiiyak. Naamoy niya ang matapang na amoy ng kandila. Nakita niya ang usok na paakyat sa hangin. Para siyang napalibutan ng mga taong may kanya-kanyang hiling. Napatingin siya sa paligid. "Ang dami nilang nagdarasal?" Tumango si Nelson. Oo, iba-iba ang hiling ng mga yan. Sa tanda ko, ang nanay ko, minsan ay pumupunta rito, since malapit nga lang dito ang bahay namin." May dumaan na babaeng umiiyak habang hawak ang rosaryo. Napatingin si Mary. "Parang may bigat silang dala," sabi ni Mary. Pinisil ni Nelson ang kanyang kamay. "May pag-asa rin silang hinahanap katulad natin, kaya sila nandito mahal." Naglakad sila papasok sa simbahan. Nakita ni Mary ang mga taong nakaluhod. May mga bulong na dasal at mahihinang iyak. Naramdaman niya ang paninikip ng dibdib. Hindi siya sanay sa ganoon kadami. Ngunit sa gitna, parang may tahimik na ginhawa. Pakiramdam niya ay ligtas siya. Huminto siya sa may gilid. "Gusto kong magsindi ng kandila, Nelson." Tumango ang kanyang asawa at bumili ng isa. "Eto, sindihan mo." Tinanggap ni Mary ang kandila. "Salamat." Nanginginig ang kamay ni Mary habang hawak ang kandila. Pumikit siya at huminga ng malalim. Tahimik siyang nagdasal sa isip niya. Hindi na siya humihingi ng marami. Isang anak lang ang nais niya. Isang pagkakataon lang. Mahina siyang napabulong. Kahit isa lang. Nakatingin si Nelson sa kanya at marahang pinunasan ang pawis niya sa noo. "Naririnig ka niya.
Walang misa noong araw na yon, kaya mabilis lang sila. Naglakad sila palabas ng simbahan. Ramdam ni Mary ang pagod, ngunit may kakaibang ginhawa. Kinuha niya ang bag dahil bumili siya ng nakitang prutas. Naiwan lang siya dahil kinukuha na ni Nelson ang sasakyan. Napatingin siya sa gilid at may nakita siyang batang lalaki. May hawak itong sampagita at maliit na kandila. Nakatingin ito sa mga dumaraan. Lumapit ang bata sa kanya. "Ate, bili po kayo ng sampagita?" Napahinto si Mary at tumingin dito. "Magkano?" Ngumiti ang bata. "20 lang po." Kinuha ni Mary ang isa. "Sige, bibili ako." Tinanggap ng bata ang bayad at ngumiti ito. "Salamat po. Ate, may hinihiling din po ba kayo?" Natigilan si Mary at tumingin sa bata. Oo. Humihiling ako ng isang malusog na anak mula sa Diyos." "Ipagkakaloob po ng Diyos ang hiling ninyo." Nagulat si Mary nang marahang hinawakan ng bata ang kanyang tiyan. "Basta magpatuloy po kayo sa pananampalataya." Napaatras si Mary ng bahagya. "Ha?" Tumawa lang ang bata. "Magkakaroon po kayo ng anak. Magtiwala lang po kayo sa kanya. Siya po ang nakakaalam sa tamang panahon." Naramdaman ni Mary ang kakaibang kilabot. Hindi niya alam kung bakit siya nagulat. Hinawakan ni Nelson ang braso niya. "Mary, tara na." Napalingon siya sa asawa na bumaba ng sasakyan. Paglingon ni Mary sa bata, nagulat siya nang makitang wala na ito. "Bumili ka ng sampagita?" Tanong ni Nelson. Tumango agad siya. "Oo, bumili ako sa bata kaso biglang nawala." Gayunpaman, naglakad na sila papunta sa sasakyan. Ramdam ni Mary ang tibok ng puso. Hindi niya maalis sa isip ang sinabi ng bata. Binuksan ni Nelson ang pinto. "Pasok ka na, mahal." Habang umaandar ang sasakyan, patuloy niyang hinahawakan ang sampagita. Nakatingin siya sa bintana habang papalayo sila sa Quiapo. Hindi niya alam kung bakit may kaunting pag-asa sa kanyang dibdib. Napahawak siya sa tiyan. "Nelson," napatingin ito sa kanya. "Ano yon?" Tumingin siya sa sampagita. "Pakiramdam ko may pag-asa pa. Baka magkaroon pa tayo ng anak?" Ngumiti si Nelson ng bahagya. "Alam ko at naniniwala ako dyan, Mary. Balang araw, magkakaroon din tayo ng anak." "Salamat sa pagpunta natin," mahina niyang sabi. "Parang gumaan ang pakiramdam ko." Ngumiti ng bahagya si Nelson. "Babalik tayo kung gusto mo. I-a-adjust ko na lang ang trabaho ko." Lumipas ang mga araw at muling bumalik sila sa Quiapo. Napansin ni Mary na kahit mas maaga silang dumating, mas kaunti ang tao. Ngunit may mga nakaluhod na. Hinawakan niya ang braso ni Nelson. "Dito ulit tayo magsindi." Tumango si Nelson at kumuha ng kandila. "Sige." Pumikit si Mary habang hawak ang kandila. Mahigpit ang dasal niya ngayon. Hindi na siya nahihiya sa luha. Hiniling niya ulit ang isang anak. Para bang ibinibigay niya ang lahat ng sakit na mayroon siya. Nang matapos, lumabas na rin naman sila. Napatingin si Mary sa paligid. Hinahanap niya ang batang nagbebenta ng sampagita. Ngunit hindi niya ito nakita. Naramdaman niya ang bahagyang lungkot. "Hinahanap mo ba yung batang sinasabi mo na nagbenta sa'yo ng sampagita?" Tanong ni Nelson. Tumango si Mary ng bahagya. Oo." Sumulyap si Nelson sa paligid. "Baka wala siya ngayon. Hayaan mo at makikita mo rin siya sa susunod." Naglakad sila palabas at bumili siya ulit ng sampagita sa ibang tindero. Kinuha naman ni Nelson at isinabit sa loob ng kanilang sasakyan katabi ng rosaryo. Mainit ang hapon nang lumabas sina Mary at Nelson mula sa simbahan isang araw. Hawak ni Mary ang kandila na kapapatay lang niya. Naramdam niya ang pagod sa katawan matapos ang matagal na pagdarasal. Ngunit may kakaibang gana sa dibdib niya habang naglalakad sila palabas. Pakiramdam niya ay mas malalim ang panalangin niya ngayong araw. Sumasama na rin sila sa mga prosesyon at mga gawaing pangsimbahan. Umaasa sila na sa pamamagitan nun, mapapakinggan ang kanilang kahilingan.
Hinawakan niya ang braso ng asawa. "Nelson, medyo nahihilo ako." Huminto si Nelson at agad na naalarma. "Upo muna tayo." Umiling si Mary at pilit nang ngumiti. Okay lang, kaunting hilo lang naman." Nagpatuloy silang maglakad, ngunit biglang bumigat ang pakiramdam ni Mary. Parang umiikot ang paligid sa paningin niya, hanggang sa naramdaman niyang nanlalamig ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit mas lalo siyang nahilo. Hinawakan niya ang braso ni Nelson ng mahigpit. "Nelson," nanghihinang tawag ni Mary. "Nahihilo ako?" Agad siyang inalalayan ni Nelson. "Mary, sandali!" Bigla na lang nanghina ang mga tuhod ni Mary at bumigay. Naramdaman niyang may sumalo sa kanya bago tuluyang lumabo ang paningin. Narinig niya ang mga alaalang boses ni Nelson. May mga taong lumapit at nagtanong, ngunit hindi na niya maintindihan ang sinasabi ng mga ito. Unti-unti na lang dumilim ang paligid sa kanya. Dahan-dahan, nagmulat si Mary ng mata. Nakita niya ang puting kisame sa itaas. Mabigat ang ulo niya at parang nanlalambot pa rin ang katawan. Napalingon siya sa gilid at nakita si Nelson. Nakaupo ito at hawak ang kamay niya. "Mary," mahina nitong tawag. Napakurap siya at tumingin sa paligid. "Nasaan tayo?" Lumapit si Nelson at hinalikan ng noo niya. "Nasa ospital tayo." "Anong nangyari?" Usisa niya. Hinawakan ni Nelson ang kamay niya ng mahigpit. "Hinimatay ka kanina. Kinabahan ako." Pinisel ni Mary ang kamay ng asawa. "Pasensya na, hindi ko sinasadya at ginusto na mag-alala ka ng ganito." Pumasok ang doktor sa silid habang hawak ang chart. Napatingin si Mary dito at bahagyang kinabahan. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay may sasabihin itong mahalaga. "Ma'am Mary, gising ka na?" Bati ng doktor. "May good news ako." Napatingin si Mary kay Nelson. "Good news?" Ngumiti ang doktor. "Buntis ka? 3 weeks pregnant, kaya wag masyadong magpakapagod." Naramdaman ni Mary ang pag-agos ng luha sa pisngi niya. Hindi niya mapigilan ang sarili. Pakiramdam niya ay hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari. Gusto niyang matuwa, ngunit may takot pa rin siya sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga naunang pagkawala, para bang natatakot siyang umasa. Hinawakan niya ang kamay ni Nelson. "Sigurado ba? Mahal, kaya ko na ba ulit? Natatakot ako." Pinisel ni Nelson ang kamay niya. "Nandito ako. Walang mangyayaring masama. Magiging okay lang ang lahat." Tahimik na umiyak si Mary habang nakatingin sa kisame. Ramdam niya ang saya at takot na magkasabay. Hindi niya alam kung dapat ba siyang ngumiti. Para bang natatakot siyang masaktan ulit. Ngunit may maliit na pag-asa na lumalakas sa kanyang puso. Hinaplos niya ang tiyan ng marahan. "May bibi na ulit? Salamat, Diyos ko." Hindi pa rin siya makapaniwala, ngunit unti-unti pumapasok sa isip niya ang katotohanan. May dinadala na ulit siya, at para sa kanya, isang panalangin yon na maaaring matupad. Huminga siya ng malalim. "Nelson, sinagot niya tayo. Sinagot niya ang mga panalangin natin." Lumipas ang mga araw at naging maingat si Mary sa lahat. Hindi siya nagbubuhat ng mabigat. Hindi rin siya masyadong naglalakad. Nakaupo lang siya madalas at hinahaplos ang tiyan. Sa bawat sandali, iniisip niya ang maliit na buhay sa loob niya. Hindi niya kayang mawala yon. Huminga siya ng malalim at pumikit. "Lord, ingatan mo po ang anak namin. Ibigay niyo po siya sa amin." Isang umaga, nakaupo si Mary sa sofa habang hawak ang rosaryo. Tahimik ang bahay at marahang pumapasok ang liwanag sa bintana. Pinisil niya ang rosaryo habang nagdarasal. Nagpatuloy ang kanilang pananampalataya para sa ikabubuti ng batang nasa kanyang sinapupunan. Lumipas ang mga buwan at mas lumaki na ang tiyan ni Mary. Madalas siyang nakaupo sa tabi ng bintana habang hinahaplos ang kanyang tiyan.
Pinagmamasdan niya ang liwanag ng araw na pumapasok sa silid. Naisip niya kung ano ang magiging itsura ng anak. Ini-imagine niya ang maliit na kamay at mahinang iyak nito. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. "Baby, nandito si Mama." Napatingin si Nelson mula sa pintuan. "Kinakausap mo na naman siya." Ngumiti si Mary ng marahan. "Araw-araw ko namang ginagawa para maalala niyang boses ko." Malapit na niyang makita ang kanyang anak. Tuwing may kirot, napapahawak siya sa tiyan. Para bang inaabangan niya ang anumang masamang mangyayari. Hindi niya mapigilan ang sarili. Sa gabi, tahimik si Mary sa kama habang hawak ang tiyan. Kinakausap niya ang anak sa loob. Ramdam niya ang munting galaw. Napangiti siya ngunit may kasamang kaba. Iniisip niya kung normal lang ba ang lahat. Hindi pa rin siya kampante. "Baby, manatili ka lang dyan ha?" Bulong niya. "Huwag mo kaming iiwan, mabuhay ka at pinapangako namin na bibigyan ka namin ng masayang buhay." Araw-araw, binibilang ni Mary ang buwan. May maliit siyang kalendaryo sa tabi ng kama. Minamarkahan niya ang bawat araw. Pakiramdam niya, bawat markang yon ay tagumpay. Hinawakan niya ang kalendaryo. Malapit na talaga. Lumapit si Nelson at tumingin. "Kaunti na lang talaga." Napahinga si Mary. "Natatakot ako pero alam kong kasama kita at kasama natin ang Diyos kaya bahagyang nawawala." Isang gabi, biglang napahawak si Mary sa tiyan. Naramdaman niya ang matinding kirot. Napapikit siya at napahinga ng malalim. Parang may humihila sa kanyang loob. Kinakabahan talaga siya. "Nelson," tawag niya habang napapangiwi. "Masakit?" Napahawak si Mary sa kama. Naramdaman niya ang isa pang kirot. Mas malakas yon kaysa kanina. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Natakot siya at naalala ang mga anak na nawala sa kanya. Hinawakan ni Nelson ang kanyang kamay. "Pupunta tayo sa ospital. Kapit lang kayo mag-ina. Dahan-dahan." Habang nasa sasakyan, mahigpit ang hawak ni Mary sa kamay ni Nelson. Naramdaman niya ang bawat contraction. Para bang mas lumalakas yon bawat minuto. Pinikit niya ang mata at nagdasal. Hindi niya alam kung kakayanin niya. "Diyos ko, tulungan mo po ako," bulong niya. "Kayo na pong bahala sa amin ng anak ko." Pagdating sa ospital, agad siyang isinugod sa delivery room. Naramdaman ni Mary ang lamig ng paligid. Narinig niya ang boses ng mga nurse. Para siyang lumulutang sa takot. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak. "Relax lang," sabi ng nurse. Napapikit si Mary. "Natatakot po ako, ang baby ko." Lumakas ang sakit at napasigaw si Mary. Naramdaman niya ang pagod sa buong katawan. Naalala niya ang mga naunang pagkawala. Natakot siyang baka may mangyari ulit. Ngunit kumapit siya sa pananampalataya. "Lord, please ang anak ko," sabi niya. "Push, Mary, sige pa. Nahihirapang lumabas ang bata," sabi ng doktor. Napapikit siya at umiyak. "Hindi ko na kaya. Sobrang sakit." "Kaya mo yan para sa baby mo." Isang huling lakas ang ibinigay ni Mary. Naramdaman niya ang paglabas ng sanggol. Biglang tumahimik ang paligid sa pandinig niya. Pagkatapos, narinig niya ang malakas na iyak ng kanyang anak. "Baby ko," bulong niya. Ngumiti ang doktor. "Lalaki, congratulations!" Napaluha si Mary. "Anak ko." Ngunit biglang nanghina ang kanyang paningin. Parang said na ang kanyang lakas. "Nelson!" Mahina niyang tawag. Unti-unting dumilim ang paligid. Naramdaman niyang nawawala siya. Hindi niya na marinig ang boses ng mga ito. Bumigat ang kanyang katawan at tuluyan siyang nawala ng malay. Makalipas ang isang linggo, dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Mary. Mabigat ang ulo niya at parang pagod ang katawan. Nakita niya ang puting kisame ng ospital. Napalingon siya sa gilid. "Mary!" Basag ang boses na tawag ni Nelson. Napatingin siya dito. "Nelson?"
Namumula ang mata ni Nelson. Gising ka na. Kinabahan ako. Nawalan ka ng malay pagkatapos mong manganak. Medyo nagkaroon ng komplikasyon pero sa awa ng Diyos okay ka na. Huwag mo na ulit akong tatakutin ah. Hindi ko kaya kapag nawala ka, mahal. Alam mo yan. Napakurap si Mary at naluha na rin. Sorry, pero huwag ka nang umiyak. Kinaya ko naman. Nandito pa rin ako. Hindi ko kayo iiwan. Pero ang anak natin, ang baby natin, okay ba? Wala bang kahit anong komplikasyon? Malusog ba siya? Napangiti si Nelson kahit may luha. Nandito siya. Healthy at walang kahit anong komplikasyon. Tumulo ulit ang mga luha ni Mary. Totoo? Kinuha ni Nelson ang sanggol at inilapit. Naramdaman ni Mary ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Nakita niya ang maliit na mukha nito. Nakapikit at mahimbing ang tulog. Hindi siya makapaniwala. Anak ko, bulong niya. Inilagay ni Nelson sa braso niya ang sanggol. Hawakan mo siya. Nanginginig ang kamay ni Mary at hindi mapigilan ang mahihinang hikbi. Ang liit? Hinaplos ni Mary ang mukha ng sanggol. Ramdam niya ang init ng maliit na katawan. Para bang napuno ang puso niya. Nawala ang lahat ng takot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang buo siya. Matthew, mahina niyang sabi. Napatingin si Nelson sa kanya. Matthew ang gusto mong pangalan sa kanya? Tumango si Mary. Oo, Matthew dahil regalo siya sa atin ng Diyos. Hinawakan ni Mary ang sanggol ng maingat. Naramdaman niya ang kapayapaan sa dibdib. Hindi na siya natatakot. Naroon na ang himala na ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Napapikit na lang siya habang yakap ang anak. Salamat, bulong niya. Salamat at ibinigay ka na sa amin. Pangako ko na aalagaan at mamahalin ka namin ng sobra. Makalipas ng ilang araw, nakalabas na naman sila ng ospital. Walang paglagyan ang saya ni Nelson. Kahit mga kamag-anak nila, tuwang-tuwa rin nang malamang malusog na naipanganak si Matthew. Alam din kasi ng mga ito na talagang matagal nilang hiniling sa Diyos ang magkaroon ng anak. Isang araw, maingat na binuhat ni Mary si Matthew habang bumababa sila ng sasakyan. Tulog na ang sanggol habang marahan siyang humahakbang. Ramdam niya ang init ng maliit na katawan nito. Nakatingin siya sa mukha ng anak na parang ayaw kumurap. Naisipan nila ni Nelson na dalhin ang bata sa simbahan. Pakiramdam niya ay kailangan niyang bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang himala sa buhay nila. Hinawakan ni Nelson ang braso niya. Okay ka lang? Pwedeng ako na ang magbuhat kay Matthew para hindi ka mapagod. Tumawa si Mary. Okay lang, ako na. Kaya ko naman, kapag nangalay ako, ibibigay ko siya sa'yo. Nakaya ko nga siya ng 9 na buwan. Eto pa kaya. Pagpasok nila sa simbahan, narinig ni Mary ang ingay ng tao at mga dasal. Naamoy niya ulit ang kandila at sampagita. Naalala niya ang mga araw na umiiyak siya roon. Ngunit ngayon, may hawak na siyang bata. Pakiramdam niya ay may bagong kahulugan ang bawat hakbang niya. Napapikit siya saglit at napaluha. Matthew, nandito na tayo. Dito kami pumupunta kapag humihiling. Pinisil ni Nelson ang balikat niya. At natupad dahil nasa atin na si Matthew. Lumapit si Mary sa kandila habang buhat si Matthew. Si Nelson na lang ang maingat na nagsindi ng kandila. Nakatingin siya sa apoy habang hawak ang anak. Para bang bawat liwanag ay pasasalamat. Paglabas nila ng simbahan, nagising si Matthew at umiyak ng mahina. Agad itong inalo ni Mary. Naramdaman niya ang kaba kahit simpleng iyak lang yon. Para bang natatakot siya na may mangyari. Shh! Nandito lang si Mama, bulong ni Mary. Napangiti si Nelson. Mabilis kang kabahan kapag umiiyak ang anak natin. Napatingin si Mary sa kanya. Natatakot pa rin ako. Alam ko naman na normal na umiiyak siya. Pero bilang ina at matagal kong ginusto ito, parang lahat ng gagawin ko, maingatan lang ang anak natin. OA na kong OA pero ganito talagang nararamdaman ko. Tumawa na lang si Nelson at hinalikan siya sa sentido.
Lumipas ang mga buwan at napuno ng tawa ng isang bata ang bahay nila. Madalas marinig ni Mary ang mahinang halakhak ni Matthew. Minsan, humihinto siya sa ginagawa para lang makinig. Para bang ayaw niyang mawala ang tunog na nililikha ng anak nila ni Nelson. Pakiramdam niya ay panaginip pa rin ang lahat kapag nakikita niya si Matthew. Tawa siya ng tawa, sabi ni Nelson. Ngumiti si Mary habang nakatingin kay Matthew. Kaya nga, ang sayang pakinggan, ikaw naman kasi palagi mong pinapatawa. Baka magkaroon na iyan ng hangin sa tiyan. Bawat yugto, hindi nila pinapalagpas ni Nelson. Palagi nilang kinukunan ng videos at mga larawan. Iniipon para may mababalik kang mga alaala. Isang araw, nakahawak si Matthew sa mesa habang sinusubukang tumayo. Nakatingin lang si Mary at kinakabahan. Nakaalalay siya sa likod na para bang natatakot siyang madapa ito. Dahan-dahan lang, sabi ni Mary sa anak. Napangiti si Nelson mula sa sofa habang hawak ang kamera. Hayaan mo siya. Kaya niya na yan. Hayaan nating matuto ng kanya. Biglang humakbang si Matthew ng maliit na hakbang. Napahawak si Mary sa dibdib. Naramdaman niya ang saya at kaba. Agad niyang inalalayan ang bata nang muntik na itong mapasubsob. Pareho na lang silang natawa ni Nelson. Bawat dadaang taon, dinadala ni Mary si Matthew sa Quiapo. Hawak niya ang kamay ng bata habang naglalakad. Palagi niyang pinakikilala sa bata ang Diyos na huwag mawala ng pag-asa. Gusto niyang malaman ni Matthew na bunga ito ng matinding pananampalataya. Matthew, nandito tayo kasi nagpapasalamat tayo sa kanya, paliwanag ni Mary sa bata. Noon, nahihirapan kaming magkaroon ng anak ng papa mo. Halos mawala na kami ng pag-asa kasi palagi na lang binabawi sa amin ang mga kapatid mo. Pero nang manampalataya kami at humiling, ikaw ang pinagkaloob sa amin. Ikaw ang miracle baby namin. Tumingin ang bata sa paligid bago sa kanya. Talaga po, miracle baby? Tumawa si Mary. Oo, miracle baby, dahil galing ka sa himalang hiniling namin sa Diyos sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ngumiti si Matthew at kumapit sa kanya. Thank you po, Lord. Muling natawa si Mary. Nagsindi si Mary ng kandila habang hawak ang kamay ng anak. Palagi silang nagsisimba roon. Walang palya dahil paulit-ulit silang nagpapasalamat na dumating si Matthew na bumuo ng mundo nila ni Nelson. Lumipas ang mga taon at 8 taong gulang na si Matthew. Maaga pa lang ay gising na si Mary at nasa kusina. Inaayos niya ang baon ng anak habang pinapakinggan ang mahina nitong pag-awit sa kwarto. Napapangiti siya tuwing naririnig ang boses nito. Para sa kanya, himala pa rin ang bawat tunog na yon. Minsan, humihinto siya sa paghiwa para lang makinig. Mama, tapos na po ba baon ko? Tawag ni Matthew. Sumilip si Mary sa pintuan. Oo, sandali lang. Lumapit si Matthew habang suot ang uniforme. May sandwich po ba, Mama? Ngumiti si Mary at iniabot ang lunchbox. Oo naman, palagi na lang sandwich ang ipapabaon ko sa'yo. Hindi mo naman kasi nauubos kapag kanin. Hinaplos niya ang buhok ng anak habang tinitingnan ang mukha nito. Hinawakan niya ang medyo malaking tenga ni Matthew. Malaki ang mata nito at matangos ang ilong. Wala itong kahawig sa kanila ni Nelson, ngunit agad niyang itinataboy ang isip na yon. Para sa kanya, anak niya si Matthew. Wala siyang duda roon. Ready ka na? Tanong ni Mary. Tumango si Matthew. Opo, Mama. Kinuha ni Mary ang bag nito. Tara, ihahatid na kita. Ngumiti si Matthew at kumapit sa kanyang kamay. Habang nasa sasakyan, pinagmamasdan ni Mary ang anak. Kumakanta ito ng paboritong kantang kinakanta sa simbahan. Malinaw ang boses nito kahit bata pa. Kaya nang nalaman nila yon, pinasok agad nila sa voice class. May practice ulit kayo mamaya sa choir, paalala niya sa bata. Galingan mo anak. Tumango naman si Matthew. Opo. Nang maihatid ito, dumaan na muna siya sa Quiapo. Araw-araw na niya yung ginagawa.
Kahit natupad na ang kanilang kahilingan, nanatili pa rin silang mga deboto, lalo na si Mary. Tahimik na nagsindi si Mary ng kandila habang hawak ang rosaryo. Nakapikit siya at marahang nagdasal. "Lola, ako na po dyan," presinta ng isang batang lalaki. Sakto tapos na si Maryng magdasal. Napatingin siya sa gilid nang may napansin. Isang batang lalaki ang tumutulong sa isang matandang babae na magsindi ng kandila. Maingat nitong hinahawakan ang kamay ng matanda habang inaabot ang posporo. Payat ang bata at medyo sunog ang balat. Suot nito ang lumang tsinelas at kupas na damit. Ngunit malinaw ang ngiti nito habang tinutulungan ang matanda. Napangiti si Mary sa tanawin. "Dahan-dahan po," sabi ng bata sa matanda. Tumango naman ang matanda. "Salamat, Totoy," ngumiti ang bata. "Wala po yun, palagi po ako nandito kasi nagbebenta na po ako. Kapag kailangan mo po ng tulong, tawagin niyo lang po ako." Tahimik na pinagmamasdan ni Mary ang kabaitan nito. Maya-maya'y tumingin na ito sa paligid. Doon niya napansin na nagbebenta pala ito ng mga sampagita. Lumapit ang bata sa kanya habang may hawak na sampagita. "Ma'am, bili na po kayo, 20 lang po ang isa." Ngumiti si Mary at bumili. "Bilhin ko na yan lahat." Nanlaki ang mga mata nito at agad na iniabot ang sampagita. "Wow, galante ka mama. Ang ganda na, ang bait mo pa po. Salamat po." Hindi napigilang tumawa ni Mary. "Bola pa talaga. Anong pangalan mo?" Ngumiti ang bata. "Noel po. Pangpoging pangalan po, no? Pogi po kasi ako, ma'am." "Noel? Hi, Noel." Nanatili sa isip niya ang pangalan. Pakiramdam niya ay may kakaibang hatak sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Tinitigan niya ang bata habang inaayos nito ang mga kandilang paninda rin. Parang may lungkot sa likod ng ngiti nito. Nakaramdam tuloy siya ng bahagyang awa. "May kasama ka ba?" tanong ni Mary. "Ilang taon ka na? Dapat nasa school ka ha." Umiling si Noel. 8 years old na po ako, pero kaya ko naman pong magbenta. Ako pa, si Noel yata to. Saka mamaya pa pong hapon ng pasok ko. Lola ko lang din po ang kasama ko. Mahina na kasi siya eh. Dati kaya niya pa po. Nagbebenta po siya ng yosi saka mga biskwit dyan oh. Kaya lang, ang sakit po ng tuhod nun eh. Kaya ako na lang po." Napakunot ang noo ni Mary. "Nasaan ang mga magulang mo?" Napanguso si Noel. "Yung tatay ko po, ayaw po akong panagutan, sabi ni Lola. Binayaran lang po ang pagpapa-ospital ni Mama, pero ayaw na raw po sa akin. Yung nanay ko po, sumama naman sa iba. Iniwan po kami ni Lola." Huminga si Mary ng malalim. Nakaramdam siya ng awa para sa bata. Para bang may bahagi sa kanyang nasasaktan. Hindi niya alam kung bakit masyado siyang naapektuhan. Maawain siya noon pa man, subalit hindi naman yun nagtatagal. At habang tinititigan niya ang manipis na braso ng bata, parang gusto niya itong alagaan. "May kapatid ka ba?" tanong ni Mary. Tumango si Noel. "Meron naman ma'am, kaso hindi na po ako kilala. Pinaampun po sila eh." Suminghap si Mary. "Kayo lang ng lola mo?" Tumango ang bata. "Opo, kami lang po. Kahit palamura yun, kami lang po talaga." Napansin ni Mary na muli nitong tinulungan ang isang matandang babae. Talagang iniwan siya saglit para lang alalayan nito ang kamay ng matanda. Nakangiti lang si Noel habang ginagawa yon. Naramdaman ni Mary ang pag-init ng dibdib niya. Para bang napakabuti ng batang yon. "Salamat," sabi ng matanda. Ngumiti si Noel. "Ingat po." Tahimik na napangiti si Mary. Tumingin siya sa relo. May oras pa bago sunduin si Matthew. Wala naman siyang gagawin sa bahay. Gusto niya rin gumawa ng mabuti para kay Noel. "Noel?" Tawag niya habang lumalapit. "Bakit po?" Nginitian niya ito ng matamis. "Kumain ka na ba? Gusto mo bang kumain? Halika, ililibre kita." Tumawa si Noel ng mahina. "Hindi pa po ako kumakain, pero dahil libre at mukha naman po kayong mabait, go na yan.
Hindi naman po kayo siguro mandurukot ng bata, no? Kasi ngayon pa lang sasabihin ko na po sa inyo, pogi lang po ako pero nangangagat po ako kapag pinilit. Hindi niya na napigilang tumawa. Napansin niyang mahilig magbiro si Noel. Mulat na rin sa realidad ng mundo kahit bata pa. Sige ma'am, saan po ba tayo kakain? Hinawakan niya ang kamay ng bata na ikinagulat nito. Nagkatinginan sila. Biglang nawala ang biro sa mga mata ni Noel at manghang-mangha roon. "Bakit?" tanong ni Mary. Ngumuso naman si Noel. Nagulat lang po ako. Hindi po ba kayo nandidiri sa akin? Hinawakan niyo po ang kamay ko. Medyo maasim po kasi ako kahit pogi ako. Saka mukha ka pong may pera at mabango. Pero hinawakan mo lang po ang kamay ko. "Hinawakan kita kasi kailangan nating tumawid. Bata ka pa't maraming tao." Malumanay na sabi ni Mary. "Alam kong baka kabisado mo na ito pero gusto ko pa ring hawakan ang kamay mo kasi bata ka." Muling tumawa ng mahina si Noel at mas pinisil ang kamay niya. Ang bait mo naman po ma'am. Kahit si Lola hindi po ako hinahawakan ng ganito. Salamat po. Hugas na lang po ng kamay para iwas germs. Bahagya siyang napangiti. Hindi naman siya madaling mandiri. May mas marurumi pa siyang bata na nahawakan noon nang nag-volunteer siya noong dalaga sa mga outreach program, lalo na sa mga parte ng bundok. Sanay siya sa mga marurungis na bata. Gayunpaman, may lungkot siyang nararamdaman. Para sa isang batang katulad ni Noel, para bang maraming ipinagkait na bagay dito. Kahit simpleng paghawak ng kamay, ipinagpapasalamat pa ng bata. "Mahilig ka ba sa manok?" tanong niya. "Ang lola mo, kumakain ba ng manok?" Tumango si Noel. Opo, alak nga po nilalaklak nun. Siyempre, carry na po yan sa manok. Natawa si Mary sa pananalita ni Noel. "Sige, sa Jollibee tayo. Tapos i-take out na lang natin ang lola mo. Tapos take out ng iba pa para may makain ka mamaya." Napangiti si Noel. Talaga po? Walang halong joke po? Napahalakhak si Mary. Syempre wala. Papasok na nga tayo oh." Kitang-kita niyang excitement sa mukha ng bata. Pagpasok nila, napatingin si Noel sa paligid. Halatang tuwang-tuwa ito habang nag-o-order siya ng maraming pagkain. Nang dumating ang order, medyo nahiya pang kumain si Noel. Tila nag-overwhelm sa dami. "Kain ka lang," sabi ni Mary at matamis na napangiti. "Sa'yo lahat yan. Ako na rin ang bibili ng kandila mo para makauwi ka na pagkatapos. Yung iba kapag hindi mo naubos, pwede nating i-take out tapos ibaon mo sa school. May pasok ka pa, hindi ba?" Tumango si Noel. Opo, salamat po talaga. Sana marami pa pong ibigay na blessing sa inyo si Lord. Ako po kasi wala pa. Inuuna niya po muna yung iba kaya hindi pa po natutupad ang wish ko. "Talaga? Nananampalataya ka rin?" Magiliw na tanong ni Mary. "Ano bang wish mo?" Mabilis itong ngumuya ng manok. Maging masaya lang po. Maging katulad ng ibang bata na hindi magtatrabaho para lang may mabaon sa school. May mga magulang, masaya at puro laro lang po ang iniisip. May pagkain agad sa mesa at simpleng magandang bahay. Nananampalataya? Yun po bang pagdadasal? Dito po ako sa Quiapo simula baby pa po ako at nakikita ko po na maraming umiiyak, maraming nagmamakaawa at maraming nagdadasal. Narinig ko po na matutupad ang wish nila kaya ginagawa ko rin po. Bahagyang napayuko si Mary. Muntik na siyang mapaluha. Madali talaga siyang mahabag sa mga ganoong sitwasyon. Walang ibang batang deserve ang ganoong klase ng buhay. "Huwag kang mag-alala. Alam mo, manatili ka lang sa pananampalataya mo at tutuparin yan ng Diyos. Ikaw pa, mukhang napakabait mo pa namang bata." Kami ng asawa ko, wala kaming sawang nananampalataya. Akala namin hindi na kami magkakaroon ng anak. Ilang beses na akong nakunan, pero isang araw, pinagkaloob niya sa amin ng bata. Kaya may anak na kami at kasing edad mo lang siya. Napangiti agad si Noel. Wow, sana po pakinggan din po ako ni Lord, no? Ang swerte po siguro ng anak niyo kasi mababait din po kayo. Mahinang tumawa si Mary. Mabait ka rin naman at lahat ng magmamahal sa'yo, magiging swerte at pagpapalain.
Sige na, kumain ka pa Noel. Magpakabusog ka. Pagkatapos mong kumain, punta tayo dyan sa grocery store. Mamili tayo para sa inyo ng lola mo, ha? Sagot ko na, ako nang bahala. Nanlaki ang mga mata ni Noel at napapalakpak pa. Maraming salamat po. Kaya po siguro maraming binibigay na blessing sa inyo si Lord kasi mabait po kayo. Nagagalak ang kanyang puso sa maliit na appreciation ni Noel. Masaya na si Mary roon. Bukod sa magaan ang loob niya sa bata, nakikita niyang kailangan nito ng tulong. At hindi naman yon sobrang laking kabawasan sa kanya kung tumulong siya rito. Ano nga po palang pangalan mo? Tanong ni Noel. Napahinto si Mary sandali. Ngumiti siya ng marahan bago sumagot. Mary ang pangalan ko. Biglang napanganga si Noel. Kumislap ang mga mata nito at tila ba may naalala. Mary? Katulad po ni Mama Mary? Bahagyang natawa si Mary. Oo, pareho lang. Pero malayo ako kay Mama Mary. Umiling din si Noel at tila hindi sang-ayon. Hindi po, mabait din po kayo. Katulad po niya. Lagi po kasi akong nakikinig sa simbahan. Sabi po nila mabait si Mama Mary. Tapos maalaga siya. Tapos mahal na mahal niya si Baby Jesus. Napatitig si Mary sa bata. Hindi niya inaasahan ng mga salitang yon mula sa 8 taong gulang. Alam din naman yon ng kanyang anak, lalo pa at aktibo sila sa simbahan. Pero sa isang batang nahihirapan sa buhay at napipilitan magtrabaho, naiintindihan ni Mary kung hindi na nito pagtutuunan ng pansin ang pananalig sa Diyos. Pero siguro ay katulad nilang mag-asawa noon, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, Diyos pa rin ang kanilang naging takbuhan. Ramdam niya tuloy ang kakaibang init sa dibdib habang nakikinig. Nagpatuloy si Noel, inosenteng-inosente ang boses. Sabi rin po ng kapitbahay namin na palasimba, si Mama Mary daw po ang iyong nanay na hindi iniiwan ng anak. Kahit mahirap, nandyan pa rin siya. Tapos mabait daw po siya sa lahat ng tao katulad niyo po, Ma'am Mary. Bahagyang natigilan si Mary. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mahihiya. Pakiramdam niya, napakalaki ng paghahambing. Hindi niya yon kayang pantayan. Hindi naman ako ganon. Mahina niyang tugon, sabay iwas ng tingin. Ordinaryo lang akong tao, Noel. Ngunit ngumiti si Noel at matibay ang paniniwala na kasing dalisay siya ni Mama Mary. Pero po, siguro po mabait din kayong nanay, yung hindi po naninigaw tapos bibili po ng pagkain, tapos yayakapin po palagi ang anak. Parang may kung anong kumurot sa puso ni Mary. Yun ang palagi niyang ginagawa kay Matthew. Mahal na mahal nila ni Nelson ang sariling anak. Subalit habang nakikinig siya kay Noel, nasasaktan siya para sa bata. Hindi niya maikakaila na may himig sa boses nito na parang pagtatampo at hinanakit. Sadyang hindi patas ang mundo dahil may mga katulad ni Noel na hindi nilagay sa posisyon na dapat ay para sa kanila. Tingin mo, katulad ako ni Mama Mary? Tanong ni Mary at bahagyang napapangiti. Tumango si Noel. Opo, kasi mabait po kayo sa akin kahit hindi niyo ako kilala. Paano pa po kaya kung anak niyo na? Siguro po sobrang swerte ng magiging anak ninyo. Napabuntong hininga si Mary. Hindi niya maipaliwanag ang biglang bigat ng dibdib. May halo yung saya at lungkot. Saya dahil sa inosenteng paghanga ng bata at sa katotohanang maaalagaan talaga nila ng maayos si Matthew. Lungkot dahil ang batang nasa harapan naman niya ngayon, hindi yon nararanasan sa sariling mga magulang. Saglit niyang tiningnan si Noel. Payat, simple, pero puno ng pag-asa. At sa sandaling yon, parang may kung anong malambot na damdamin ang sumibol sa puso niya. Salamat Noel, mahina niyang sabi. Napakabait mong bata. Ngumiti si Noel saka kumain muli. Marami na pong masamang ugali, kaya gusto ko pong maging mabait. Sabi po nila, kapag mabait ka, mas napapansin ka ni Lord. Kaya palagi po akong nagpapakabait para makuha ko na po ang hinihiling ko sa kanya. Napangiti si Mary sa sinabi nito. Tahimik niyang pinagmasdan ulit ang bata habang kumakain. Sa isip niya, napakapuro ng pananampalataya nito. Walang halong duda.
marunong maghintay at makaunawa. Pagkatapos niyang pakainin katulad ng sinabi niya kanina, dumaan sila sa grocery store para mamili ng mga pangangailangan ng maglola sa bahay. Isang sakong bigas po, Ma Mary? Tanong ni Noel, nagugulat na talaga habang napupuno na ang cart. Ang dami naman po. Saka, paano ko po yan dadalhin sa amin? Hindi po kasya sa amin ang kotse ninyo. Tricycle lang po ang kasya. Napaisip siya sa sinabi nito. Kung ganon, aarkila na lang tayo ng tricycle. May kilala ka ba dito? Para mas tiwala na ihahatid ka sa bahay ninyo at hindi aagawin ang mga pinamili natin. Tumango agad si Noel. Meron po, si Kuya Mutay. Tropa pips po kami nun. Hintayin lang po natin kasi baka may ibang pasahero pa po siya. Mabilis lang naman po yung umikot at babalik sa paradahan. Mahinang tumawa si Mary. Okay, halika. Doon tayo sa section na yon. Kunin natin ang mga gusto mo para maging baon mo sa school. Excited itong pumunta roon. Tumutulong naman siya pero hindi ganoon sa isang tao. Kalimitan ay inaambag niya lang sa organization at nagbo-volunteer. Hindi rin yon makakasakit sa kanilang bulsa ng mag-asawa. Pero may kung ano kay Noel na hindi niya matiis. Parang hindi matanggap ng kalooban niya na gano'n ang buhay ng batang sobrang bait. Kaya tila may gusto siyang gawin para rito. Ang dami po talaga. Namamaos na sabi ni Noel at mukhang naluluha na. Pinagmamasdan nitong ilagay sa loob ng tricycle ang mga pinamili at hindi pa rin ito makapaniwala. Hinaplos ni Mary ang buhok nito. Sa'yo lahat yan, tumingala si Noel sa kanya. At parang pinisil ang kanyang puso nang bigla na lang tumulo ang mga luha nito. Tumawa si Noel at kinuha ang kuwelyo ng damit para yon ang ipamunas. Ma Mary, pinadala po ba kayo ni Lord ngayon? Ang bait niyo po talaga. Ang dami pong bata na pwede kayong maging mabait. Pero ako po ang nakita niyo. Namungay ang kanyang mga mata. Hindi niya rin alam kung bakit ito ang nakita niya. Pero siguro ay may kung ano lang sa batang si Noel na matinding humihila sa kanya. Napasinghap na lang si Mary nang yakapin siya ni Noel. Narinig niya ang mga mumunti nitong hikbi. Pero alam niyang para yon sa pagpapasalamat sa kanya. Kaya marahan na lang niyang hinaplos ang buhok ng bata. Hindi niya ito itutulak, bagkus ibibigay ang simpleng yakap na kasama sa mga hiling nito. Gusto niyang hindi lang siya maalala ni Noel bilang isang taong tumulong dito, kundi isang tao na handang humawak ng kamay nito at tumanggap ng yakap. Alam niyang mahalaga yon kay Noel, kaya ibibigay niya sa bata. Sige na, pumasok ka na rin sa tricycle ng tropa peeps mo. Mag-iingat ka. Sana makita pa kita ulit sa simbahan. Saad ni Mary sabay ngiti. Tumawa si Noel kahit umiiyak. Siyempre, araw-araw naman po akong nasa simbahan. Ingat po ikaw, Ma Mary. Bye! Nang makasakay si Noel, saka siya sumakay ng sasakyan. Nanatili pa rin ang ngiti ni Mary. Simpleng pagtulong lang naman yon sa bata, pero parang may pinununa sa kanyang puso. Dahil matatapos na ang klase ni Matthew, sinalubong ni Mary si Matthew sa gate. Tumakbo ang bata papunta sa kanya. Naramdaman niya ang saya habang niyayakap ito, para bang hindi siya nagsasawang makita ang anak. Mama? Sigaw ni Matthew. Yumuko si Mary at niyakap ito. Kamustang school? Ngumiti si Matthew sa kanya. Okay lang po. Hinawakan ni Mary ang kamay nito. May swimming class ka pa, halika, sasamahan na kita. Sa swimming class, tahimik siyang nakaupo habang pinapanood ang anak. Maingat ang tingin niya sa bawat galaw nito sa tubig. Kahit marunong na si Matthew, kinakabahan pa rin siya. Para bang ayaw niyang may mangyari dito. Relax ka lang, sabi ni Nelson na kararating lang. Napalingon si Mary at napangiti. Hay mahal! Pagka-uwi nila sa kanilang bahay, ramdam niya agad ang pagod sa buong katawan. Nang matapos asikasuhin si Matthew, siya naman ang naghanda na magpahinga. Habang nakahiga, hindi niya maiwasang maalala ang batang si Noel. Ang inosenteng ngiti, ang mga salitang puno ng pananampalataya, at ang paghanga nito nang marinig ang pangalan niyang Mary.
Napangiti siya ng marahan. Pakiramdam niya'y gumaan ang araw niya dahil sa simpleng pakikipag-usap sa bata. Mukhang napagod ka. Narinig niyang sabi ng kanyang asawa. Napalingon si Mary. Nasa may pintuan si Nelson, nakasuot na ng pambahay at hawak ang cellphone. Nakangiti ito habang pinagmamasdan siya. Napagod nga, sagot ni Mary sabay ngiti rin. Pero masaya. Lumapit si Nelson at naupo sa tabi niya. Masaya? May nangyari ba? Tumango si Mary at tila sabik na sabik magkwento. May nakilala akong bata kanina sa simbahan nang pumunta akong Quiapo kanina. Bahagyang tumaas ang kilay ni Nelson. Bata? Sino naman? 8 years old lang, Noel ang pangalan niya, sagot ni Mary. Nagbebenta siya ng sampagita at mga kandila. Kasama raw niya ay yung lola niya lang, pero nasa bahay. Napansin ko kasi siya na ang bait sa ibang tao. Kawawa nga bata pa pero kailangan ng magtrabaho. Napabuntong hininga si Nelson. Ang bata pa. Ayun nga, sabi ni Mary. Hindi ko siya matiis. Binilhan ko muna ng pagkain sa kakaunting grocery para sa kanilang dalawa ng lola niya. Ang saya-saya niya, parang ang tagal na niyang hindi nakakakain ng maayos. Nakinig lang si Nelson habang nagsasalita si Mary. Siya naman, kumikislap ang mga mata habang nagkukwento. May espesyal kasi sa karanasang yon, kaya hindi niya mapigilan na hindi ikwento sa asawa. Tapos, alam mo, patuloy ni Mary. Napaka-polite niya, laging po at opo, tapos nagpapasalamat siya sa lahat. Kahit simpleng pagkain lang, napansin ko siya kasi may tinulungan siyang matanda sa simbahan. Nakakatawa pa siyang magsalita. Ngumiti si Nelson. Mukhang mabait. Mabait talaga. Tapos kinikwento niya pa na nagdarasal daw siya palagi. Humihiling siya na maging masaya lang at magkaroon ng mga taong maayos na mag-aaruga sa kanya. Sandaling napatahimik si Mary. Bahagyang lumambot ang kanyang boses. Nang marinig ko yon, parang may kumurot sa puso ko. Ang bata niya pero ganun na agad ang iniisip niya. Wala na raw siyang mga magulang. Parehong inabando na. Ang mga kapatid niya raw, pinaampo na, kaya lola niya na lang ang kasama. Huminga ng malalim si Noel. Ano pang ginawa mo para sa bata? Pagkatapos niyang kumain, sagot ni Mary. Sinama ko siya sa grocery. Pinamili ko siya ng bigas, delata, gatas, tinapay, kung ano-ano para sa kanila ng lola niya. Paulit-ulit pa siyang nagpapasalamat. Parang ang tingin niya nga sa akin, si Mama Mary. Napatawa ng mahina si Nelson. Ang cute. Tumawa si Mary. Totoo, namangha siya, sabi niya katulad ko raw si Mama Mary. Mabait daw ako, tapos sabi pa niya, kung nanay daw ako, mabait daw akong ina. Siyempre ako, I feel proud kasi alam kong totoo. Nagiging mabuting ina ko para kay Matthew. Biglang tumahimik si Nelson. Tumingin ito sa kanya para bang may dumaan na naman sa isipan nito pero hindi lang masabi. Umiwas siya ng tingin. May ideya siya sa iniisip ng asawa pero ayaw niyang masimulan ang pag-uusap na yon. Kaya iniiwasan na lamang ni Mary. Umiling si Mary at tumikhim. Sabi ko, ordinaryo lang ako. Pero makulit siya. Sabi niya swerte raw ang anak ko. Nang sinabi yon ni Noel kanina, naramdaman ko lalo kung gaano kasarap maging ina. Dahan-dahang hinaplos ni Nelson ang likod ng kanyang kamay. Alam kong mabuti kang ina. Napabuntong hininga si Mary at niyakap ang unan. Ang gaan ng pakiramdam ko kay Noel. Parang gusto ko siyang alagaan. Saglit na nag-isip si Nelson. Saan siya nakatira? Malapit lang daw sa simbahan, sagot ni Mary. Kasamang lola niya, hindi raw sila gaanong nakakakain minsan. Tubango si Nelson. Gusto mo ba siyang balikan? Kung gusto mo siyang tulungan, okay lang naman. Nagliwanag ang mukha ni Mary. Talaga? Basta kaya natin, sagot ni Nelson. Hindi man palagi, kahit paminsan-minsan. Napangiti si Mary. Masaya ako kapag naiisip ko siya. Ang bait niyang bata. Kahit hirap siya hindi naman siya nagrereklamo. Sabi niya pa nga, gusto niya raw maging mabait para mapansin siya ni Lord. Sobrang pure niya, Nelson. Maya-maya ay pumikit si Mary.
Ngunit sa isip niya, malinaw pa rin ang mukha ni Noel. Ang inosenteng ngiti nito at ang simpleng pasasalamat. At sa gabing yon, habang nagpapahinga siya sa tabi ng asawa, may tahimik na panalangin siyang binulong sa kanyang puso, na sana ay gabayan ng Diyos ang batang nakilala niya, at kung papalarin, sana ay muli niya pa itong makita. Lumipas ang araw at maayos ang lahat. Masaya ang bahay at punong-puno ng tawanan. Ngunit tuwing may family gathering, may bumabagabag kay Mary. Hindi niya maiwasang marinig ang bulungan ng mga kamag-anak. Kahit mahaba ang pasensya niya, nasasaktan siya. Bilang isang ina, masakit na marinig na para bang may duda sa anak niya. Ang gwapo ng bata, sabi ng isang kamag-anak. Ngumiti si Mary. Salamat po. Napatingin ang isa pa kay Matthew. Hindi kahawig ni Nelson. Wala rin kamukha sa inyo. Habang lumalaki, parang walang nagiging kahawig sa inyo ni Nelson. Napakunot ang noo ni Mary. Bata pa po kasi siya, kaya hindi makita na may hawig po siya sa amin ni Nelson. Tahimik si Mary, ngunit nakaramdam siya ng inis. Ayaw niyang isipin, ngunit parang may duda sa tono ng mga kamag-anak ni Nelson. Ngunit sa loob niya, nasasaktan siya. Para bang kine-question ang pagkatao ni Matthew at hindi niya yun gusto. Pag uwi nila, tahimik siya sa sasakyan. Nakatingin lang siya sa bintana. Iniisip niya ang narinig. Hindi niya mapigilan ng inis. Kahit alam niyang walang ibig sabihin ay masakit pa rin. Mary, tahimik ka, sabi ni Nelson. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang natutulog na anak sa likod. Narinig mo sila? Nakakainis. Pinisil ni Nelson ang manibela. Huwag mo nang isipin. Napatingin si Mary sa asawa. Paanong hindi? Nakaka-offend kayang mga sinasabi nila tungkol sa anak natin. Tahimik siyang pumasok sa bahay. Si Matthew naman, binuhat ang asawa niya papunta sa kwarto. Nang maayos sila ni Matthew, muling napag-usapan nila ni Nelson ang nangyari. Nakaupo sila sa sala. Hindi ko gusto ang sinasabi nila, sabi ni Mary. Parang lagi na lang silang may ibig sabihin. Bakit pakiramdam ko iniisip nila na anak ko sa iba si Matthew? After all, family side mo lang naman ang nagsasabi at may opinion about sa anak natin. Hinilot ni Nelson ang sentido. I'm sorry. Pagsasabihin ko sila about doon. Sorry kung na-offend ka. Alam kong hindi mo magagawa sa akin yon. Tahimik ang sala matapos magsalita si Nelson. Nakaupo si Mary sa gilid ng sofa habang yakap ang unan. Ramdam niya pa rin ang kirot sa dibdib matapos marinig ang mga bulungan ng kamag-anak nito. Kahit humingi na ng paumanhin ang asawa, hindi pa rin nawawala ang inis at sakit sa loob niya. Napatingin siya sa hagdan kung saan natutulog si Matthew sa kwarto. Mahimbing nang natutulog ang anak niya. Wala itong kaalam-alam sa mga sinasabi ng mga matatanda tungkol dito. Hindi ko talaga gusto yon. Mahina ngunit matigas na sabi ni Mary. Para bang kine-question nila ako. Para bang may ibig silang ipahiwatig. Tahimik lang ulit si Nelson. Nakayuko lang ito habang magkadikit ang mga kamay. Halatang may iniisip. Napansin yun ni Mary. Nelson, nag-angat ito ng tingin. May iniisip ka pa ba? Tanong niya. Huminga ng malalim si Nelson. Mary, napakunot agad ang noo ni Mary. Ano? Sandaling nag-atubili si Nelson. Parang pinipili nito ang sasabihin, ngunit sa huli ay nagsalita rin naman. Napapansin ko rin kasi. Maingat nitong simula. Anong napapansin mo? Tanong ni Mary at mas tumalim ang tingin. Nagkatinginan sila. Hindi na nagugustuhan ni Mary ang tinging yon ng kanyang asawa. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita si Nelson. Na hindi rin natin parehong kamukha si Matthew. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Napatigil si Mary. Nanigas ang mukha niya. Hindi siya agad nakapagsalita. Nagpatuloy pa si Nelson. Hindi ko siya kahawig. Hindi mo rin siya kahawig. Kahit nung baby pa siya, napapansin ko na. Pero hindi ko lang pinapansin ng sobra kasi pareho tayong sobrang saya nun. Nasa wakas ay may baby na tayo. Pero ngayon napapansin ko na.
Parang iba siya sa atin. Parang wala siyang nakuha. Biglang kumunot ang noo ni Mary. Sinasabi mo bang hindi natin anak si Matthew? Hindi ko sinasabing hindi siya anak. Mabilis na sabi ni Nelson. Pero yon ang ibig mong sabihin. Biglang tumaas ang boses ni Mary. Ikaw pa talaga, Nelson? Papa ka niya. Alam mo kung gaano natin katagal hinintay ang pagdating niya sa mga buhay natin. Tapos ngayon, kukwestiyonin mo lang ang lahat? Nelson! Ano ba? Umiling si Nelson at bakas ang sakit sa mga mata nito. Mary, pakinggan mo muna ako. Anong pakikinggan? Matigas niyang tanong. Na pati ikaw nagdududa na sa anak natin? Anong sunod? Na nagdududa ka sa akin? Huminga ng malalim si Nelson. Hindi ako nagdududa sa'yo. Hindi ko kailanman inisip na may ibang lalaki ka. Na anak mo siya sa ibang lalaki. Pero ang hirap hindi pagdudahan ng sa anak natin. So iniisip mo nga na hindi natin siya anak? Sagot ni Mary habang nanginginig ang boses. Tahimik si Nelson sandali. Halatang nahihirapan itong ipaliwanag ang iniisip. Tumingin ito sa hagdan. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Mary. Paano kung napalitan sa ospital ang anak natin? Biglang tanong na lang ni Nelson. Nanlaki ang mga mata ni Mary. Bigla siyang napatayo at parang may sumabog sa dibdib niya. Ano? Mary, hindi ba may mga ganong nangyayari? Maingat na sabi ni Nelson. Minsan, may nagpapalit ng sanggol. Tigilan mo nga yan. Biglang sigaw ni Mary. Anong akala mo sa buhay natin? Teleserye? Walang napalitan. Anak natin si Matthew. Atin siya. Tayo ang nagpalaki sa kanya. Nagulat si Nelson sa sinabi niya. Marahil ay hindi nito inaasahan ang lakas ng reaksyon mula sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin yan. Nanginginig ang boses ni Mary. Ano bang sinasabi mo? Anak natin si Matthew. Mary, hypothetical lang. Walang hypothetical. Putol niya. Hindi napalitan ng anak natin. Ako ang nagbuntis, ako ang nanganak. Huminga ng malalim si Nelson. Alam ko, pero ano? Gumaralgal na ang boses ni Mary. Gusto mong sabihin na hindi natin anak ang batang yun? Hindi pwedeng mangyari yon dahil tayong nagpalaki sa kanya. Anak natin siyang dalawa't walang dapat pagdudahan doon. Una, kamag-anak mo. Tapos ngayon ikaw na rin? Napahawak si Mary sa ulo niya. Hindi niya matanggap ang narinig. Ramdam niya ang init ng luha sa mata. Pero pinigilan niya. Hindi ko maintindihan bakit mo iniisip yan. Sabi niya pa ng mas mahina pero puno ng galit. Anak ko si Matthew. Dinala ko siya sa sinapupunan ko ng 9 na buwan. Alam mo ba kung gaano kahirap yon? Yung bawat galaw niya sa tiyan ko nararamdaman ko. Yung sakit ng panganganak tiniis ko. Tapos sasabihin mo na napalitan lang ang anak natin? Napabuntong hininga si Nelson. Hindi ko gustong saktan ka. Pero nasasaktan mo ko, sagot ni Mary. At masasaktan ang anak natin kapag nalaman niyang pinagdududahan ng sarili niyang pamilya ang kanyang pagkatao. Hindi ko kayang marinig yan, Nelson. Hindi ko kayang pagdudahan ng anak ko. Tinitingnan ko lang kasi... Mahina nitong sabi. Wala kang dapat tingnan. Putol ni Mary. Anak natin si Matthew. Tapos ang usapan. Natahimik muli si Nelson. Tumingin lang ito sa sahig. Para bang naiintindihan nito ang galit niya. Pero may bumabagabag pa rin sa isip. Napansin yun ni Mary. Huwag mo nang uulitin yan. Ayoko nang marinig. Tumango si Nelson. Sige, I'm sorry. Ngunit halata pa rin ang bigat sa pagitan nila. Napatingin si Mary sa hagdan. Naisip niya ang natutulog na bata, ang anak niya. Ang batang minahal niya mula nang maramdaman niya sa sinapupunan. Hindi siya makakapayag na masaktan lamang ang damdamin nito dahil sa mga pagdududang yon. Anak ko siya, mahina niyang ulit. Parang kinukumbinsi ang sarili. Anak ko si Matthew, hindi ko kayang isipin na hindi siya akin. Hindi ko kaya. Tahimik na naupong muli si Mary. Ngunit hindi na siya mapakali. Bumibigat ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit sinabi yon ni Nelson. Para bang may bitak na biglang lumitaw sa isang bagay na sigurado siya. Makalipas ang ilang segundo, bigla siyang tumayo. Titingnan ko si Matthew.
Dahan-dahan siyang umakyat ng hagdan. Iniwan niya si Nelson sa sala. Mabigat ang bawat hakbang niya, kaya alam niyang magtatagal ang kanilang naging away. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Matthew na mahimbing nang natutulog. Lumapit siya at umupo sa gilid ng kama. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. Anak ko, napansin niya ang mukha nito. Wala nga kahit isa sa kanila ang kamukha ng bata. Pero mahalaga pa ba yon? Agad siyang napailing. Hindi, anak ko siya. Hinaplos niya ang pisngi ni Matthew. Bahagyang gumalaw ang bata pero hindi nagising. Napabuntong hininga na lang si Mary at nagdesisyon na matulog sa tabi ng kanyang anak. Kinabukasan, maagang nagising si Mary. Hindi mahimbing ang tulog niya buong gabi. Paulit-ulit, bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Nelson. Kahit pilit niyang itinataboy, parang may bakas na naiwan sa dibdib niya. Hindi niya gusto ang ideya. Hindi niya kayang tanggapin. Ngunit hindi rin niya maikakaila na naapektuhan siya. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising ang mag-ama. Hindi niya man lang naramdaman na tumabi rin sa kanila si Nelson. Dumaan siya sa kusina at nag-init ng tubig. Habang hinihintay itong kumulo, nakatulala lang siya. Mabigat pa rin ang pakiramdam niya, para bang may buhol sa dibdib niya na hindi niya maalis. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang kumalma. Kailangan niyang ilapit sa Diyos ang gumugulo sa isip niya. Matapos maghanda, tahimik siyang lumabas ng bahay. Maaga pa at malamig ang hangin. Halos walang tao sa kalsada. Nagmaneho siya papunta sa simbahan. Habang naglalakad, paulit-ulit niyang inuusal ang tahimik na panalangin sa isip. Pagdating niya sa simbahan, tahimik ang paligid. May iilang taong nakaluhod sa unahan. Pumasok siya at nag-sign of the cross. Dumiretso siya sa isang bakanteng upuan at marahang lumuhod. Bigyan niyo po ako ng kapayapaan. Mahina niyang bulong. Nalilito na po ako. Naalala niya ang sinabi ni Nelson. Napapikit siya ng mas mariin. Hindi ko po kayang isipin na hindi ko anak si Matthew. Patuloy niya. Alam ko po, anak ko siya. Pero bakit parang may gumugulo sa isip ko? Napabuntong hininga si Mary. Hindi niya gusto ang pakiramdam. Para bang may maliit na tinig na ayaw tumigil. Pilit niyang pinapatay iyon. Lord, alisin niyo po ang pagdududa. Bulong niya. Ayoko po ng ganitong pakiramdam. Masakit po sa akin bilang isang ina. Nanatili siyang nakaluhod. Ilang sandali pa ay ramdam niya ang unti-unting paggaan ng dibdib. Hindi man tuluyang mawala ang bigat, kahit paano ay kumalma ang isip niya. Bigyan niyo po ako ng lakas, dagdag ni Mary, para maging mabuting ina kay Matthew, para hindi ako matakot, para hindi ako magduda. Matagal siyang nanatili roon. Tahimik na nakapikit at nakaluhod, para bang inilalapag niya ang lahat ng bigat sa Diyos. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahan siyang tumayo. Nag-sign of the cross muli. Mas maaliwalas na ang pakiramdam niya kahit papaano. Hindi pa rin nawawala ang tanong, pero hindi na ganoon kabigat. Naglakad siya palabas ng simbahan, hanggang napansin niya ang isang pamilyar na maliit na figura sa gilid. Nakaupo ito sa bangketa, hawak ang isang kumpol ng mga sampagita. Napangiti agad si Mary. Noel? Napatingala ang bata. Nang makita siya, agad itong ngumiti ng malaki. Ma'am Mary! Lumapit si Mary. Maaga ka na naman. Tumango si Noel. Opo, para po mas maraming makabili. Napangiti si Mary. Naupo siya sa tabi nito. Kumain ka na ba? Opo, sagot ni Noel. Bumili lang po ako ng tinapay at kape sa bakery. Okay na po yun, all goods na. Mahina siyang tumawa. Talaga? Mabuti naman. Tahimik sila sandali, ngunit magaan ang pakiramdam ni Mary. Parang nawala ang bigat sa dibdib niya habang kausap ang bata. Ilang sandali pa ay nagsimulang magkwento si Noel. Ma'am Mary, alam niyo po, dumami bumili kahapon. Baka po dahil pinagdasal ko. Napangiti si Mary. Sigurado ako dyan, palagi kang pagbibigyan ni Lord kasi mabait kang bata. Tapos po, nagpatuloy si Noel. Yung binili niyo pong grocery, tuwang-tuwa si Lola. Sabi niyo po salamat daw.
Kaya lang, naghahanap ng alak. Sabi ko po, wag na kasi mabubusog naman po siya ron. Mahinang tumawa si Mary. Walang anuman, masaya akong nakakatulong. Sa kakapag-iinom ng alak ang lola mo, itago mo na lang para hindi na siya makainom. Nagtawanan sila ng mahina. Nag-usap pa sila tungkol sa kung ano-ano. Tinatanong ni Mary kung naglalaro ba si Noel, kung may mga kaibigan ba ito, kung ano ang paborito nitong pagkain. Gusto ko po ng spaghetti saka fried chicken, sagot ni Noel. pero bihira po akong makakain, pero okay lang po yun. Ngumiti si Mary. Mamaya, ibibili kita. Pero dapat kumain ka rin ng healthy foods, lalo na ang gulay. Ang payat mo, dapat kumakain ka kahit na gulay. Maya-maya ay inilabas ni Noel ang isang maliit na bracelet. Brown ang beads at may maliit na cross na nakasabit. Maingat nito yung iniabot kay Mary. Nagulat siya. Para saan to? Ngumiti si Noel at medyo nahihiya. Para po sa inyo. Ngayon ko lang po naibigay kasi ngayon lang po ulit tayo nagkita. Pero lagi ko po yung dinadala para kapag nakita kita, maibigay ko po sa iyo agad. Nanlaki ang mata ni Mary. Sa akin? Opo, sagot ng bata. Pasasalamat ko po kasi mabait po kayo sa akin. Hindi agad nakapagsalita si Mary. Tinitigan niya ang maliit na bracelet. Simple lang yon, halatang mura pero ramdam niya ang bigat ng kahulugan. Hindi mapigilan ni Mary ang pag-init ng mata niya. Hindi niya inaasahan yon, isang batang halos walang-wala, nagbigay pa sa kanya. Sigurado ka ba? Mahina niyang tanong. Opo, sagot ni Noel. Para po lagi kayong may proteksyon. Sabi po ng kapitbahay namin, kapag may cross daw po, binabantayan ka ni Lord. Napangiti si Mary kahit may luha sa mata. Salamat, Noel. Dahan-dahan niyang kinuha ang bracelet. Marahan niya yung isinuot sa pulso. Tingnan mo, sinuot ko na, sabi pa ni Mary. Ngumiti ng malaki si Noel. Bagay po sa inyo. Hinaplos ni Mary ang bracelet. Salamat talaga. Gumaan ang loob ko nang makausap kita. Walang anuman po, sagot ni Noel sabay ngiti. Sa simpleng regalo ng bata, parang may kapayapaan siyang natanggap. Napapatingin siya sa maliit na cross. Parang isang paalala yon na magtiwala. Isang paalala na huwag magduda. Ngumiti siya kay Noel. Magbabalik ulit ako ha. Kapag maraming tao at misa, hindi mo ako makita pero hahanapin kita. Ipapakilala kita sa asawa't anak ko. Tumango ang bata. Hintayin ko po kayo. Gusto ko rin pong makilalang pamilya nyo. Tumayo si Mary. Katulad ng pangako, binili niya ito ng spaghetti at fried chicken na gusto nito. Bago siya umalis, inaplos niya ang ulo ni Noel. Mag-ingat ka. Opo, sagot nito at bahagya pa siyang niyakap. Maraming salamat po ulit. Nang makasakay sa sasakyan, napatingin siyang muli sa bracelet. Hinawakan niya ang maliit na cross. Sa sandaling yon, pakiramdam niya ay mas lalong kalmado ang puso niya. At kahit hindi pa niya alam ang kasagutan na gumugulo sa kanyang isipan, may naramdaman siyang kakaibang kapayapaan dahil kay Noel. Tahimik ang hapon sa bahay ni na Mary. Nasa sala lang siya at inaayos ang ilang damit na natupinan niya mula sa sampayan. Bukas ang TV at nanonood lang siya ng isang show. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa bracelet na nasa pulso niya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tuwing nakikita niya yon, parang kumakalma ang isip niya. Huminga siya ng malalim at tinuloy ang pagtutupi. Iniisip niya kung anong lulutuin para sa hapunan. Maya-maya'y susunduin na nila si Matthew sa school. Siguro ay masaya na naman itong magkukwento ng kung ano-ano. Biglang tumunog ang cellphone niya sa mesa. Napatingin siya roon. Hindi niya kilala ang number, pero may pakiramdam siyang dapat sagutin. Hello? Sagot niya. Hello, Mrs. Cruz. Si Mary po ba to, nanay ni Matthew? Tanong ng babae sa kabilang linya. Opo, ako po, sagot ni Mary. Galing po ito sa school ni Matthew, sabi ng boses sa kabilang linya. May nangyari po kasi kanina sa playground. Biglang kumabog ang dibdib ni Mary. Bakit po? Ano pong nangyari? Nadulas ho si Matthew habang naglalaro. Natumba po siya at tumama ang ulo sa sahig.
At pasensya na po na ilang oras nang lumipas bago po namin nakita. Akala po namin absent siya sa klase. Nawalan po siya ng malay kaya dinala na po namin siya sa ospital. Parang bumagsak ang mundo ni Mary. Ospital? Opo, nasa ER na po siya. Kailangan niyo po siyang puntahan. Pupunta na po kami. Agad na sagot ni Mary. Agad niyang pinatay ang tawag. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Parang hindi siya makahinga. Hindi niya alam ang gagawin sa sobrang gulat. Nelson! Tawag niya ng malakas. Lumabas si Nelson mula sa kwarto. Bakit? Anong nangyari? Si Matthew! Nanginginig ang boses ni Mary. Nahulog daw sa school. Tumamang ulo. Nasa ospital na siya ngayon. Nanlaki ang mata ni Nelson. Ano? Dalian mo. Punta na tayo ngayon. Sabi ni Mary. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Agad silang lumabas ng bahay. Halos hindi mapakali si Mary sa sasakyan. Nakahawak lang siya sa kanyang mga kamay. Paulit-ulit ang dasal niya sa isip. Lord, please, ingatan niyo po ang anak ko. Mabilis magmaneho si Nelson. Tahimik ang asawa niya pero halatang tense. Paminsan-minsan napapatingin ito kay Mary. Pinapapanatag nito ang kanyang kalooban. Pero hindi sumagot si Mary. Hindi niya kayang magsalita. Tanging mukha ni Matthew ang nasa isip niya. Paano kung malala? Paano kung may nangyari? Pagdating nila sa ospital, halos tumakbo si Mary papasok. Matthew Cruz, nasa ER po, sagot ng nurse. Agad silang dumiretso. Pagpasok ni Mary, nakita niya si Matthew na nakahiga sa hospital bed. May maliit na benda sa ulo at may nakakabit na monitor. Anong nangyari? Bakit wala pa ring malay ang anak namin? Tanong ni Mary. Tumama po ang ulo niya. Wala naman pang major bleeding sa initial check. Pero kailangan po namin siyang i-observe. Medyo nahilo kasi siya. Tumango si Mary. Okay lang po. Basta maging okay siya. May possibility din po na kailanganin ng blood kung sakaling bumaba ang levels. Dagdag ng doktor. Ako po. Agad na sabi ni Mary. Ako po ang magbibigay. Tumingin ang doktor. Kailangan po muna namin malaman ang blood type ninyo. Agad silang dinala sa testing area. Hindi mapakali si Mary. Nakahawak lang siya sa bracelet niya at tahimik na nagdadasal. Ilang minuto pa, bumalik ang nurse hawak ang papel. Mrs. Cruz, ano po ulit ang blood type ninyo? Type A po ako, sagot ni Mary. Si Mr. Cruz po ay type B, dagdag ng nurse. Tumango si Mary. Okay lang po, pwede naman yon, di ba? Tahimik ang nurse sandali. Tumingin ito sa papel. Pagkatapos ay nagsalita. Si Matthew po ay type O. Napakunot ang noo ni Mary. Type O? Opo, hindi po kayo pwedeng magkaroon ng offspring na may type O kung type A ka po at type B naman ang husband ninyo. Saglit na natahimik ang paligid. Nagkatinginan sina Mary at Nelson. Walang nagsasalita sa kanila na para bang may bumagsak sa pagitan nila. Pwede pa rin ba? Tanong ni Mary at pinilit maging kalmado. Pwede pa rin ba akong mag-donate ng dugo sa anak namin kahit na type A ako? Bahagyang umiling ang nurse. Depende po, pero base po sa combination, hindi po compatible ang dugo ninyo sa kanya. Parang nanlamig ang buong katawan ni Mary. Hindi siya agad nakapagsalita. Mas safe po kung sa blood bank na lang kukuha, sagot ng nurse. Tumango sa Nelson na siyang sumagot dahil natulala na lang si Mary. Oh, okay po. Type A siya. Type B si Nelson. Type O si Matthew. Parang may kung anong unti-unting nagiging malinaw. Isang bagay na matagal niyang iniiwasan. Napatingin siya kay Nelson. Tahimik din ito. Pareho silang walang sinasabi. Ngunit sa tinginan nila, alam niya na pareho nila yung naisip. Ang ideyang pilit niyang itinataboy. Parang unti-unting lumalapit. Hindi siya makahinga. Umiling siya ng bahagya. Ayaw niyang isipin yon. Magdamag halos hindi nakatulog si Mary sa ospital. Nakaupo lang siya sa tabi ng kama ni Matthew habang mahigpit ang hawak sa kamay ng bata. Paminsan-minsan tinitingnan niya ang monitor. Bawat tunog nito, pinakikinggan niya. Bawat galaw ni Matthew, napapansin niya. Ngunit sa likod ng pag-aalala, may mas mabigat na gumugulo sa kanyang isipan. Pinilit niyang itaboy iyon. Hindi niya gustong isipin, ngunit hindi rin siya mapakali.
Para bang may malaking tanong na hindi niya masagot. "Mary," mahinang tawag ni Nelson. Napatingin siya rito. Nakaupo ito sa kabilang side ng kama. "Ayos lang siya. Stable na si Matthew." Tumango si Mary. Oo." Tahimik silang sandali. Pareho silang may gustong sabihin pero walang nagsisimula. Hanggang sa nagsalita si Nelson. "Mary, hindi mawala sa isip ko." Maingat nitong simula. Napahigpit ang hawak ni Mary sa kamay ni Matthew. Alam niya agad kung ano ang sasabihin. "Yung blood type," dagdag ni Nelson. Napapikit si Mary. "Huwag na natin pag-usapan. Please?" Napailing si Nelson. "Hindi ko rin gustong isipin pero kung may mali, kailangan nating malaman. Paano kung hindi talaga natin siyang totoong anak? Paano kung nasa ibang totoong anak natin? Alam kong nahihirapan kang tanggapin. Kahit ako ganun din. Pero para sa kapayapaan ng isip natin." Hindi nakapagsalita si Mary. Ramdam niya ang unti-unting pag-akyat ng luha sa mata. Hindi niya kayang isipin ang sinasabi nito. Ngunit hindi rin niya maikakaila na may bahagi sa kanyang natatakot. "Anong gusto mong gawin?" Mahina niyang tanong. "DNA tests," sagot ni Nelson. Parang tumigil ang oras. Hindi agad nakasagot si Mary. Hindi niya inaasahan na darating sila sa puntong yon. "Mary, para matapos na," sabi ni Nelson. "Kung anak natin siya, mas mabuti. Mawawala ang lahat ng duda." Napapikit si Mary. Hindi niya alam kung bakit parang mas lalo siyang natakot sa ideyang yon. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob pero pumayag pa rin si Mary. Alam niyang kailangan niyang harapin kahit gaano kasakit. Ilang araw ang lumipas, nakauwi na si Matthew at maayos na rin ang lagay nito. Ngunit hindi pa rin nawawala ang bigat sa bahay. Tahimik si Mary at madalas na tulala. Paminsan-minsan, hinahaplos niya ang buhok ng bata habang natutulog. Kinuha ang samples para sa DNA tests. Halos hindi niya maramdaman ang proseso. Para bang nanonood lang siya sa malayo. Hindi niya gustong isipin ang resulta. Hanggang sa dumating ang araw na lumabas na ang results. Habang nasa clinic sila, mahigpit ang hawak ni Mary sa kanyang bag. Ramdam niya ang pawis sa palad. Tahimik lang naman si Nelson sa kanyang tabi. "Mrs. Cruz, Mr. Cruz," maingat nitong simula. "The DNA test results confirm that Matthew is not biologically related to either of you." Parang lumabo ang paligid. Hindi agad naintindihan ni Mary ang sinabi. Tinitigan lang niya ang doktor. Parang hindi niya marinig ng maayos. "Ano po?" Mahina niyang tanong. Nagpatuloy ang doktor. "Hindi po ninyo biological child si Matthew." Parang may sumabog sa loob ni Mary. Hindi siya makahinga. Naging malamig ang kamay niya at parang nawala ang tunog sa paligid. "Hindi. Sigurado po ba kayo?" Bulong niya. Tumango ang doktor. "Yes, the probability is 0. Napahawak si Mary sa dibdib niya. Parang hindi siya makahinga. Hinawakan siya ng asawa niya at agad na niyakap. Hindi, bulong niya. "May possibility po," maingat na sabi ng doktor, "na nagkaroon ng baby switching sa ospital kung saan kayo nanganak." Parang tuluyang gumuho ang mundo ni Mary. Napaluha na lang siya. "Hindi, anak ko siya." Ngunit malinaw na ang katotohanan. Hindi nila biological child si Matthew. Dahil sa resulta, nagsimula ang investigasyon. Binalikan nila ang ospital kung saan nanganak si Mary. 8 taon na ang nakalipas. Tulala siya pero ang asawa niya galit na humarap dahil hindi biro ang mga nangyari. At 8 taon pa bago nila nalaman. "2 lang po kayo nun," sabi ng kinakabahang staff. Nanlaki ang mata ni Mary. "2 lang?" "Opo," sagot nito. 2 lang po kayong nag-labor sa araw na yon, ma'am." Dahil sa records, madali nilang natunton ang address ni Lucia Santos. "Nandito na tayo. Mukhang looban ng bahay nila. Kailangan nating maglakad papasok," sabi ni Nelson habang pinapark ang sasakyan. Napatingin si Mary sa labas. Halatang hirap sa buhay ang mga nakatira sa mga bahay doon. Biglang kumabog ang dibdib ni Mary.
Doon ba lumaki ang anak niya? Huminga siya ng malalim. Nanginginig ang kamay niya habang bumababa ng sasakyan. Kasunod si Nelson, mabigat ang bawat hakbang nila habang naglalakad sa eskinita. Nang tumapat na sila sa isang barong-barong, kumatok si Nelson sa pinto. Ilang sandali pa, bumukas yon. Isang matandang babae ang lumabas. Payat, kulubot ang mukha nito at may bahid ng pagod sa mata. "Ah," tanong nito, "sino naman kayo?" "Magandang hapon po," sabi ni Nelson. "Hinahanap po namin si Lucia Santos." Napakunot ang noo ng matanda. "Bakit nyo hinahanap ang makating babae na yon?" Bahagyang nagulat si Mary. "May mahalaga lang po kaming pag-uusapan," sagot ni Nelson. Napabuntong hininga ang matanda. "Wala na yun rito, matagal nang lumayas. Iniwan pa yung isang anak dito. Yung iba, pinaampun niya sa iba." Parang tumigil ang mundo ni Mary. Hindi siya agad nakapagsalita. Nanlamig ang kamay niya. Paano kung isa sa mga anak niya ang mga napaampon? Nagkatinginan sila ni Nelson. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Mary. Muling nagtanong ang matanda. "Bakit nyo ba hinahanap? May atraso ba sa inyo ang kaladkarin na yon?" Huminga ng malalim si Nelson at ipinakita ang mga papel. "May kinalaman po sa nangyari 8 taon nang nakalipas. Sa ospital po ay posible pong nagpalit ang mga anak namin." Nagulat ang matanda. "Ano? Anong sinasabi ninyo? 8 taon? Ibig sabihin, si Noel ang napalit sa anak ninyo." Hindi pa nakakasagot si Nelson nang may narinig silang yabag sa likod. May batang papalapit. May hawak na bag at mukhang kagagaling lang sa school. Napatingin si Mary. Nanlaki ang mga mata niya. "Noel?" Napahinto ang bata. Nagulat din ito nang makita siya. "Ma Mary?" Parang may kumurot sa puso ni Mary. Hindi niya mapigilan at biglang tumulo ang luha niya. Napatingin si Noel sa matanda. "Lola, siya po yung sinasabi ko sa'yo. Yung mabait po, yung..." Naputo lang sasabihin nito. Napansin na kasi ng bata ang umiiyak na si Mary. "Ma Mary, bakit po kayo umiiyak?" Hindi na napigilan ni Mary. Lumapit siya at agad na niyakap si Noel ng mahigpit. Nanginginig ang balikat niya habang umiiyak. "Anak," bulong niya. Nagulat si Noel. "Ma Mary," hinaplos ni Mary ang buhok nito. Hindi siya makapagsalita sa sobrang emosyon. "Anong nangyayari?" tanong ng matanda. Huminga ng malalim si Nelson. "Ma'am, base sa records, posible pong napagpalit ng mga anak namin sa ospital. Si Noel po ang maaring anak namin at ang bata na si Matthew, baka po siyang apo ninyo." Nanlaki ang mata ng matanda. Napatingin ito kay Noel. "Kaya naman pala, parang walang nakuha kay Lucia at doon sa nakabuntis. Kayo palang mga magulang niyan." Kinakausap pa ni Nelson ang matanda. Ramdam niyang gusto na rin itong lapitan si Noel. Pero kailangan nilang ayusin ang pakikipag-usap sa guardian ni Noel. Ayaw nilang magkaroon ng problema. Samantala, umiiyak pa rin si Mary. Ikaw pala?" Nalilito si Noel. "Ma Mary, ano po ba yon?" Lumuhod si Mary sa harap nito habang hawak ang balikat ng bata. "Noel, anak, posibleng ikaw ang anak namin. Napagpalit kayo sa ospital. Ang apo ng lola mo dapat ang anak namin. At ikaw ang totoo naming anak. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa'yo." Nanlaki ang mata ni Noel. "Ako po?" Tumango si Mary habang umiiyak. 8 taon kitang hindi nakasama." Tahimik lang si Noel, parang hindi nito alam ang sasabihin. Napatingin ito sa lola. "Lola!" Tahimik ang matanda, walang emosyon sa mukha nito. Ilang sandali pa ay nagsalita ito. "Kung totoo yan, ano ang gagawin ninyo?" Napatingin si Mary kay Nelson, pagkatapos ay bumalik kay Noel. "Gusto ka naming isama, anak. Hindi ito ang totoong buhay mo. Dapat kasama ka namin." Napatingin ang matanda kay Noel. "Ikaw, gusto mo bang sumama?" Tahimik lang si Noel, tumingin lang ito kay Mary. Nakita niya ang luha nito at ang pag-aalala. Unti-unting tumulo ang luha ni Noel.
Opo Lola, hiling ko po ang mga magulang kapag nagdadasal po ako. Napahigpit ang yakap ni Mary. Lalo siyang napaiyak. Tumango ang matanda. Sige, Nagulat sina Mary at Nelson. po, isama nyo na. Hindi ko rin naman kayang alagaan. Napilitan lang ako sa batang yan, Sabi ng matanda. Nanlaki ang mata ni Mary. Hindi niyo po gustong makilala yung isa naming anak? Si Matthew. Umiling ang matanda. Huwag na. Hindi ko kayang alagaan. Sa inyo na pareho. Bahala na kayo sa kanila. Walang kwentang nanay nun. Kayo nang mag-alaga. Mukhang kilala mo naman si Noel bago pa ang lahat ng ito. Nakita mong siya ang nagtatrabaho para sa sarili niya. Oo, at nagkapalit ang mga bata. Pero kung dito dadalhin si Matthew, papalit lang siya sa buhay ng anak ninyo. Kaya mas mabuti pang angkin ninyo na rin. Wala akong pakialam kahit hindi ko makilala. Mas maganda nga para hindi ko naisipin. At yung si Noel kunin nyo na dahil kawawa lang yan sa akin. Hinawakan ni Noel ang kamay ng lola nito. Huwag ka pong mag-alala Lola, mababait po sila. Kapag sisimba po kami, bibisitahin po kita. Mga magulang po ang hiniling ko kay Lord pero lola pa rin po kita kahit lasengga ka at palamura. Umismid naman ang matanda. Sumama ka na. Kilala mo sila, hindi ba? Mukhang nagsasabi naman sila ng totoo. Kamukha mo yung mukhang tatay mo, oh. Nagkatinginan sina Mary at Nelson. Nagulat sila na ganoon kadaling pumayag ang matandang babae. Ngunit sa loob ni Mary, mas lalo niyang napagtanto na hindi naging madali ang buhay ni Noel dito. Hindi naging madali dahil sa hirap ng buhay at sa taong hindi nagbigay ng aruga rito. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Halika na. Tahimik na sumama si Noel. Hawak nito ang bag habang nakatingin sa kanya. Bago makasakay sa sasakyan, nakita niyang niyakap ni Nelson ang bata. Naluluha ito habang hinahaplos ang mukha ni Noel. Akala nila mahihirapan silang kunin ang sariling anak. Natatakot din silang bawiin si Matthew mula sa kanila. Pero may paraan ng Diyos palagi para sa kanila para mapadali ang lahat. Nasapat na ang hirap na kanilang naranasan para magkaroon ng kaginhawahan sa bandang dulo. Habang nasa sasakyan, mataman niyang tiningnan ng anak. Ang mga mata, hugis ng mukha, ilong, kahawig nga talaga ni Nelson. Nung una niya itong makita, yun palang ibig sabihin kung bakit may pamilyaridad sa kanyang bata. Pagdating sa bahay, nakita nila si Matthew sa sala. Naglalaro ito ng blocks. Mama? Sabi nito. Nagkatinginan sila ni Nelson. Alam nila pareho na kailangan nilang ipaliwanag sa bata. Gayunpaman ay nagtitiwala sila sa batang sila mismo ang nagpalaki. Matalino si Matthew at alam niyang mabilis nitong maiintindihan ng lahat. Lumapit siya kay Matthew. Anak, may ipapaliwanag si Mama. Tahimik na nakinig si Matthew habang ikinikwento ni Mary ang lahat. Ang nangyari sa ospital, ang DNA results at ang nangyaring baby switching. Akala ni Mary ay hindi nito maiintindihan. Sinabi niya rin ang kalagayan ng totoong mga magulang nito kaya hindi ito ibabalik. Gusto niyang mapanatag agad ang kalooban ni Matthew na kahit anumang mangyari, mananatili pa rin silang mga magulang ni Nelson para rito. Akala niya ay hindi mauunawaan agad ng bata pero iba ang naging tugon nito. Alam ko po, sabi ni Matthew. Iniisip ko po minsan baka ampun ako. Hindi ko po kasi sinasabi sa inyo pero inaasar po kasi ako ng mga pinsan ko. Sabi nila, hindi raw po ako kamukha ninyo. Napaluha si Mary. Nagkatinginan sila ni Nelson at parehong nasaktan para sa batang pinalaki nila. Akala nila ay sila lamang ang nakakaramdam. Yun naman pala, nakaranas na ito ng pangit na pagtrato sa mismong mga kamag-anak nila. Lumapit siya at niyakap si Matthew. Anak, I'm sorry, mahal ka namin. Umiyak si Matthew. Pero sa halip na magtampo at magalit, mas inuna pa nitong punasan ang kanyang mga luha. Mahal ko rin po kayo. Sorry po kung napagpalit po kami. Hindi po ninyo nakasama ang totoo niyong anak. Huwag kang humingi ng sorry. Wala kang kasalanan. Saad ni Nelson. Oo, at nalulungkot kami na hindi namin nakasama si Noel. Pero wala kaming pinagsisisihan na naging anak ka namin. Tandaan mo yan ha.
Kahit hindi kami ang tunay mong mga magulang, kahit nang wala kang mga totoong magulang na babalikan, nandito kami palagi. Napatingin si Matthew kay Noel. Siya na po ba ang kapatid ko? Tumango si Mary at napangiti. Siyang kapatid mo, magka-birthday kayo. Ngumiti si Matthew at lumapit kay Noel. Hinawakan nito ang kamay niya. Halika, ipapakita ko ang kwarto ko. Sasabihin natin kina mama at papa na gumawa ng sarili mong kwarto pero sa ngayon, tabi muna tayo. Halika, marami akong laruan saka books. Napangiti si Noel at agad na nagpahila rito. Sige, mahilig ako sa mga libro. Nagkatinginan sina Mary at Nelson. Pareho silang napaluha. Pinalaki nila ng maayos si Matthew at yon ang bunga. Si Noel, lumaki man sa ibang environment at ibang pamilya, batid nilang ang Diyos mismo ang gumabay sa batang puso at isip nito, na kahit pinakamasamang tao o nasadlak man sa kahirapan, hindi yun naging hadlang para maging mabuting bata. At habang pinagmamasdan ang dalawang bata, napangiti si Mary kahit may luha. Sa kabila ng sakit, may himalang nangyari. At mula sa araw na yon, sisikapin nilang pagtibayin ang pamilyang ibinigay sa kanila. Ang dalawang himala na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang pananampalataya, pag-asa at pagmamahal ay may kapangyarihang maghilom ng sugat at magbigay ng bagong simula sa ating mga buhay. Sa huli, ang kwento ay nagsisilbing paalala na pahalagahan ang ating pamilya. Maging bukas ang puso sa pagtulong at maniwala na ang himala ay dumarating sa tamang panahon para sa bawat isa sa atin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.